pagkabuti sa atin ng Panginoon. Nung tinanggap natin si Jesus sa ating buhay, tayo ay nabago na. Amen po ba? Yes! Patuloy po tayong mawit. Awitin po natin ang Diyos ng kabuluhan. Bigay mong buhay.
Katayin po natin ang Jesus, ikaw ang buhay.
Alam mo, may kanta na nakakatawa. Yung sa spaghetti. Spaghetti, mataas ng mataas. Pero, isa akin din kasi yung pababa. At tayo ni Jesus, ibig mo susin. Ating Panginoon, ipinagda siya sa simbahan, sa templo. Nilandog siya. At ito yung ginagawa natin ito ay hinahandog kayo every Sunday, nakatuloy sa prayer. No? Ang buhay mo ay magiging buhay ko. Yan ang nais ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya tayo kung lahat ito kayo, yung ating kamay, gawin po natin sa kanila. Ating panalangin natin ang mga bata ay maging katulad ng ating Panginoong Jesus sa kanilang paglaki at kagungan. Yun ang sinabi sa banal na kasulatan. At si Jesus ay lumaki, malusog, marunong, matalino. Nilalagay niyo sa amin every Sunday na huwag namin kakalimutan ipanalangin ang mga batang ito hanggang sa sila Panginoon lumaki. At ang sabi nga ni Haring Solomon, turuan ang bata habang siya'y bata pa, at kung siya'y lumaki na, hindi na niya ito inuwasan. At ang sabi ng Panginoon, mag-aral kayong mabuti sa kanyang mga salita upang dumating yung panahon na kayo magiging matatag at matibay na lubos na tinuruan sa lubos ng salita ng Panginoon. Opo, aming Ama, maraming salamat po. Yes, Lord. Kayo po ang patuloy na gagabay sa mga batang ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 Taas na kayo, taas. Third floor naman tayo. Akit tayo sa taas. Yan. Moving on to the very important part po ng program natin every Sunday. I want you to ready your heart. Ihanda po natin ang ating mga puso upang tanggapin ang mensahe ng ating Panginoon sa araw na to. Ihanda po natin ang ating mga isipan upang intindihin at maintindihan kung ano ang pangungusap ng Lord sa pamamagitan ng kanyang mensahe. At wino-welcome ko po ang ating mahal na pastor na pangungunahan tayo sa mensahe ng ating Panginoon. Walang iba kundi si Pastor Nilo Paclio. Palakpakan po natin ang Lord sa buhay niya. Alam ko na masaya kayo kasi nag-champion ng Gilas. Masaya kayo sapagkat sa loob ng 61 years ay ngayon lang nagkaroon ng pagkakataon na ang Pilipinas ay maibalik ulit ang kanyang corona bilang Asia's greatest basketball team sa Asian Games. Kaya maraming mga fans, mga tagahanga ang natuwa. Pero nung natalo sila sa Jordan, marami naman ang nagreklamo at maraming tumuya, maraming umangal, maraming nag-complain, at marami ang nagsalita ng hindi mabuti. So, makita natin yun ang ugali ng mga fans. No? Masaya sila kapag nananalo yung kanilang team. Pag hindi nanalo yung team, pero tayo, bilang mga mananampalataya, matalo man, manalo,
lagi tayong panalo sapagkat doon tayong tinawag ng Panginoon na we are all winners with God na kasama niya at hindi niya tayo kailanman hahayaan na manatiling loser sa larangan ng paglalakbay natin sa mundo ito. Amen po ba ron? Now, ang topic natin sa umaga po ito ay bato-bato sa langit sapagkat ito ay kailangan sa personal natin relasyon sa Panginoon. Anong klaseng Christian na? Ikaw ba ay fans o ikaw ba ay tagasunod? Minsan ay nagamit ko nito at gagamitin ko po at ito'y ginawa ko ng ibang paraan na naman upang sa ganoon may lubos natin maunawaan yung kahulugan ng pagiging isang tagahanga. Kailangan ma-identify natin ang ating sarili na tayo ba ay tagahanga lamang ni Kristo o tagasunod ni Kristo. Kailangan maging magkaalaman na tayo sapagkat ang panahon ngayon ay talagang nagkakaroon ng maraming pagbabago at kinakapitaan na tama ang sinasabi ng Biblia. Sa kasalukuyan, ang Israel po ngayon ay nakakaranas ng paninibigma mula doon sa kanilang kapitbahay ng mga Hamas at pinasok po ang bayan ng Israel at marami ang namatay at may mga hostages nagpasabog. Imagine ninyo, 5,000 na mga rocket ang pumasok sa bansang Israel. Kaya ang Israel ay nangangailangan ng ating pananalangin. Kaya lumapit tayo sa ating Panginoon at higit ang kanyang pag-iingat para sa bansang Israel. Now, ang topic po natin ay may kinalaman sa anong uring Kristiyano tayo, tagahanga o tagasunod. Anong sa palagay kaya ninyo? Kaya nga meron dito kasabihan ng isang philosopher na nagsabi na kapag ang isang buhay ay hindi in-examine ay ito ay walang halaga. And an examined life is not worth living. Maraming salamat sa aking inaanak na siya din sa kanyang magandang pagtulong sa akin, lalo na pagsikip talaga gumagawa ay very comprehensive talaga at understandable at talaga pakita natin si Kim sa kanyang pagtulong na sa akin ito. Maraming salamat Kim. Okay? Now, ang tanong doon ay, how can you describe yourself as a Christian? Paano nyo i-describe ang inyong sarili bilang Kristiyano? Paano po? How can you describe anong klase Kristiyano kayo? Anong brand ninyo sa inyong pagiging Kristiyano? Minsan ba naisip pa natin na umupo muna, sandali, at tanungin ng Diyos tungkol sa pagiging Kristiyano natin? Are you a Christian with heart and mind in the Word? Kayo ba ay Kristiyano sa puso't isipan sa mundo ito? O na yung ating paa ay nasa labas? Ano sa palagay ninyo? Are you a Christian with your heart and mind and the Word your feet ay nasa church? Ano kaya sa palagay ninyo? Or seek to do God's will as revealed in the Bible. Tayo ba ay sumusunod sa salita ang kalooban ng Panginoon na katulad ng ipinahayag sa Biblia? Wherever you are, the Bible tells us, nagsabi ang Biblia na okay, at maging yung ating pinapaniwalaan, maging ating motibo, at lalo na yung ating relasyon na ito ba ay katulad ba na sinasabi ng Biblia? O kaya ang tanong ng Biblia sa atin ay anong klaseng Kristiyano ka? Tagahanga o tagasunod? Are you a fan or are you a follower? Or are you just a normal Christian? Normal naman. Ibig sabihin ng normal Christian ay very ordinary. See you on Sunday. Alam niyo sa ibang bansa, kapag kayo nag-church doon sa ibang bansa, lalo na sa Europe, hindi uso yung katulad natin na ginagawa na nauubos yung oras natin sa pagkatapos ng service ay sige ang maritesa. O, paano yung chismisa? Paano yung pagtuwa? Ganito. Pero sa ibang bansa, hindi po pwede yun. Lalo kapag kayo ay aatin sa mga medyo conservative na church, katulad ng mga Methodist, mga Baptist, na mga
sa pagbigo doon, ay dalawang klase mga salita lamang ang maririnig nyo doon, lalo sa Germany. I was speaking about my experience in Germany. Dalawang klase lamang ang salita doon. Welcome and see you. Welcome, dahil papasok ka sa church. Pagkatapos ng church, see you. So yun lamang ang maririnig mo at wala nang iba. Wala silang pakialam kung anong buhay meron ka sa loob ng linggo. Yun lamang. So medyo may kahirapan, pero they're Christians. Kaya na kung ikaw ay batikang Kristiyano dito, na sinagad ang hirap sa Maynila at nagpunta ka sa ibang bansa, dala mo sa isipan mo ang katauhan ng ating church, ang likas na naturalesa ng pakikipag-usap sa mga kapwa mananampalataya ay hindi mo matatagpuan doon sa ibang bansa. Kaya maghahanap ka ngayon. Meron pa nga ako minsan ay karanasan dahil sa hangarin kong makipag-chismisan, makipag-kwentuhan, pati church ng mga Indian na pasok ko. Kaya kahit hindi ko naintindihan ang kailang mensahe, ending pa rin ako Kasi ako po ay napuspos talaga na salita, hindi galing doon, hindi galing mismo sa atin. Napuspos ako ng pakikiisa at pagkilos ng banal na espiritu sa buhay natin, sa church natin. Kaya kapag ito ay dinala mo sa ibang bansa at nakita mo ang puri ng kanilang paraan ng pagsimba doon, ay maaari magkaroon ng tinatawag na culture shock. Culture shock. Tawag doon. Now, kaya nga, are you just ordinary Christians who come and go? No? Come and go? At walang katiyakan kung makikita ka pa ulit sa susunod na linggo. Now you see, and now you don't. So, ganun ang mga uri ng mga normal na Christians, ordinary Christians. Now you see, and now you don't. Kung kaya, ikaw ba yung uri ng Kristiyano na walang commitment, walang church involvement, no regular attending church service, hindi ka, wala ka regular, basta kung ano lang yung maisipan mo. Kung ano lang yung maisipan mo, wala kang niyang na-schedule lang, getong this Sunday, magka-church ako, wala. Basta, pag naisipan mo naman mag-church, kapag hindi mo naisip mag-church, walang makakapigil sa'yo. Ganun ba tayo bilang mga mananampalataya? Are you the kind na walang commitment? Are you the kind of Christians na whose body na ang iyong katawan ay narito pero ang espiritu mo nasa labas? Are you the kind? And the Bible say, ano sabi ng Biblia? Test yourselves to see if you are in the faith. Tingnan natin daw yung ating sarili. Kung ang ating sarili ay nandoon pa rin sa tinatawag na pananampalataya. Or, do you not recognize this about yourself, that Jesus Christ is in you unless you fail the test? Sabi nga doon sa Biblia. Or do you not recognize this about yourself, that Jesus Christ is in you unless indeed you fail the test? Okay, now, this is an important question. Napakalaga po nito. That no one should simply take it for granted. Hindi natin dapat ito ipagwalang pahala. Okay? Na kayo ay hindi naligtas dahil member kayo ng church. Ito yung mga common na paniniwala ng mga tao, lalo na ng maraming kabataan. Dahil ang nanay ko, ang tatay ko, ang pamilya ko ay mga born-again Christian, kaya born-again na rin ako. Saved na rin ako. Dahil ang parents ko. Pangalawa, mabait naman ako. Okay? Yun ang mga common na mga paniniwalaan sa panahon ngayon na pinapaniwala sila sa ganitong klaseng pananalita. Okay? Na ganitong paniniwala. Na anyway, kung hindi ka mapumunta sa church, pupunta ka naman sa langit. Yun ang paniniwala. Yun naman ang common. No? And these things do not make them Christians. A real Christian. Tandaan niyo, kung ganito ang ating customary, a Christian is not a real Christian. You will never be a real Christian. Okay? Maybe you look good, but not really good. You only look good, pero hindi ka legit. Okay? Now,
And remember, sinabi doon sa Romans chapter 5 verse 1. Ano yung sinabi doon? Sa Romans chapter 5 verse 1, only by faith in Christ alone. Trust in Him alone for the forgiveness of sin, and receiving Him and walk with Him in obedience and submission sa Kanyang kalooban. Okay? And because you have a renewed mind, meron kayong pagbabago sa inyong isipan, sa inyong puso, and that means God has changed you, saved you, and the Holy Spirit is now in you. Kapag hindi mo ito na-feel, no, hindi mo ito na-feel, you will never be a changed person. Change if you will only change. Magbabago lamang ang isang tao kapag siya ay may pagbabago. Pero kung wala, nothing will change. You same. Okay? So yun ang dapat natin isipin. You say because of the power of the Holy Spirit that is in you, nasa inyo. Okay? Ito yung nagtatanong sa atin, Kristiyano ka pa ba? Nagcha-church ka pa ba? Okay? Ito yung nagsasabing kapamilya ka, kapuso ka. Yan ang nagsasabi. Again, ulitin natin, what kind of a Christians are you? Ikaw ba ay katulad ng are you one of the many from the outside but not in the inside? Are you committed Christians or just a superficial Christians? Ibig sabihin, malaka na Kristiyano. Now, meron akong salita rito. Hindi ko alam kung natatandaan din yung salita rito. Do you remember muro? Muro? What is muro? Muro. Muro, in short, ito yung muro na, ito yung isang relasyon ng between the man and the woman. No? With no binding. Wala itong tinatawag na official na binding. Walang binding group na hindi ka parang nakikinasal ka, may tali na simbolo ng inyong pagsasama. Okay? Itong muro na ito ay wala itong kahalong commitment. Wala itong obligasyon sa iyo. No obligation involved. Lahat nito ay temporary lamang. Kung ayaw ko na sa akin, ayaw ko na rin sa iyo. Ganyan ang muro. Now, ano yung muro na yan? Ang ibig sabihin ng muro ay wala itong tinatawag na official agreement. Kaya take notes mga kabataan. No, take notes mga kabataan. Oh, meron. Okay, puso lang. Okay, now. Both partners. No? Itong murong ito, kapag ayaw niya na sa'yo, ayaw ko na rin. Kanya lamang yan. Okay? Kaya walang official agreement. Ang ibig sabihin ng muro ay ganito. Kapag ang muro ay hindi na nag-work out sa inyong relasyon, hiwalay lang di kulo sa puti. Ganyan yan. Hiwalay kung hiwalay. Sasabihin ng babae, hiwalay na tayo. Sasabihin ng lalaki, oo, sige. Kasi walang official binding. Dahil muro. Now, anong ibig sabihin ng muro? Ang muro ay ganito. Mutual understanding relationship only. Yung mutual understanding, MU. May ka-MU ka na ba kayo? Sa madaling salita, ka-MU ka. Yung MU na yan, okay, yung MU na yan, ay very casual. And superficial relationship. Pwede mo siya makita ngayon, pwede sa susunod na linggo. Hindi araw-araw, hindi katulad ng talagang hindi muro ang kanyang ang relasyon, ay makikita mo yan araw-araw. Pero kung hindi muro, MU lamang, ay ipaghain mo ko ng pagkain, okay. Kung hindi, okay din. That's fine. Nasabihin ganyan. So, yun ang mga muro, no? Walang official. Kaya no commitment at lahat ay tinatawag na superficial relationship. Ewan ko lang kung gusto niyo yung ganitong klaseng relasyon. Mga guys, gusto niyo ba yung klaseng ganitong relasyon? Gusto niyo ba yung ganito? Mahina. Hindi maganda ito. At hindi ito
biblikal. Kaya nga, meron naman isang kwento, at ito may kinalaman sa mag-asawa. Mag-asawa. O mag-aasawa pa lamang bago sila ikasal. Kaya itong babae ay naisip niya, sabi niya ganoon sa kanyang lalaki, Bes, total mag-aasawa na tayo, ay mabuti pa, makipagkita muna tayo sa counselor na magka-counsel sa atin. Hihingi tayo ng payo. Di sa magkasalita, pumayag ng lalaki at lumakad sila, pumunta sila sa opisina na nagka-counsel sa kanila at nakausap sila, may kwentuhan, magkanilang relasyon at dumako na sila doon sa maselan na tema ng kanilang usapan. At sabi niya ng babae doon sa nagka-counsel ay ganito po, para po namin magpakasal na ng aking boyfriend. Pero bakit po kami magpakasal ay naisipan po namin na humingi ng payo sa inyo kung ano po may papayo ninyo sa amin. So maganda yung salita ng babae. At tinanong din yung lalaki ay sumang-ayon naman din yung lalaki. Now, ang unang tanong na nagka-counsel sa kanila ay ganito. Tatanungin ko kayo, sabi ko sa mag-boyfriend, tatanungin ko kayo kung ano ang kahulugan ninyo ng pag-ibig. So, nag-iibigan kayo, ay tatanungin ko kayo kung ano ang pag-ibig sa maikling salita. Wow! Paano may papaliwanag? What is love? Sa isang maikling salita. Paano may papaliwanag ito? What is love? Alam mo sinabi ng babae? Maganda sinabi ng babae. Sabi niya gano'n, para sa akin po, ang pag-ibig ay forever. Wow! Ganda sabi gano'n. Sa iyo ko lamang narinig yung salitang yan. Totoo yan. Sabi Ellen nagka-counsel. Tapos, dumako naman yung paningin niya doon sa lalaki. At ikaw naman, sabi niya gano'n, ano sa iyo ang pag-ibig? Sabi ng lalaki, sa akin ang pag-ibig ay parang chewing gum lamang. Kapag nawalan tamis, pwede mo nang iwan. Sila? Ganun ba ang klase ng pag-ibig ng gusto ninyo? Na kapag nawala na yung tamis, nawala na yung aroma ng chewing gum, iluluwa mo na lamang. At, guess, nagkatuluyan ba ang mag-boyfriend nito? Kung ikaw babae, gusto may ganito klaseng lalaki? Ayaw. Okay? Ang sabi niya, ang pag-ibig lang daw ay parang chewing gum. Merong akong chismis sa inyo. Ang chismis nito ay ikinasal kahapon. Teka. Ikinasal kahapon, naghiwalay kagabi. Ayan mo. Tingnan ninyo sa monitor. Anong klase pag-ibig yan? Ikinasal kahapon, kinagabihan, naghiwalay. Alam niyo pinag-awayan lamang nila kung saan sila titira. Pinaghiwalay ng biglor sa puti. Kaya ikinasal, nakarecord nga sila. Kung titingnan niyo yan, matatawa kayo. Pero ang tanong doon ay, ito ba yung tinatawag na hula tikana? This time, I want to ask you, na i-define naman ninyo, kayo naman, tatanungin ko, i-define naman ninyo yung inyong relasyon sa pagitan nyo at ng Panginoon. What is exactly your commitment? Okay? Ano? Kapalagay ka ninyo ang inyong exacto commitment level. Meron ba kayong special arrangement sa Panginoon? Kasi ganito, may mga tao na, sige, magiging Kristiyano ako, sige, magsisimba ako, kung ganito ang gagawin nyo. Yung mga tao na may mga gusto ng special arrangement sa Panginoon. Ang tawag diyan ay muro. Your muro is only for weekend. Sa panahon lamang ng linggo. Or, meron ba kayong agreement sa Panginoon? With the blessings, but not of the commitment. Gusto mo lamang yung blessings, pero ayaw mo ng commitment. Ayaw mo ng tinatawag na no string attached arrangement. Okay? Naintindihan niyo ba yun? Dahil itong tinatawag na no string attached arrangement, ayaw mo makialam ang Panginoon sa buhay mo. Kung ano yung gusto mo, ikaw ang masusunod. Kung ano ang decision mo, ayaw mong mag-isip ang Panginoon. Okay? Kaya ayaw mong makialam ang Diyos sa buhay mo. In short, pwede kang
Hindi mag-church sa loob ng buong buwan. Pwede naman hindi. Kaya wala kang tinatawag na guilt. Na guiltiness. Okay? Now, basahin natin ang Biblia sa Mateo chapter 16. Ito yung meron tayong makikita. Para malaman natin, masuri natin yung ating relasyon sa Panginoon. Kung meron ba tayong special arrangement sa Panginoon. O tayo ba ay yung tinatawag na muro Christians. Mutual understanding lamang. Kasi nandoon si Babe sa church, kaya nandoon din ako sa church. May mga ganyan eh. Kaya ka lang nag-church dahil nandoon yung ating Babe. Tama ba yun, guys? Tama ba yun? Sana hindi gano'n, ha? Okay. Chapter 16 ng Mateo. Chapter 16 ng Mateo, chapter 24. Chapter 16, verse 24 and 26. Pakibasa na, Michael. Pakibasa lang. Maganda ito eh. Makibukas kayo. Mateo chapter 16, verse 24 hanggang 26. 24. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sino mang nagnanais sumunod sa akin, ay kailangang itakwil ang kanyang sarili. Pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin." 25. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan ito. Ngunit ang mawala ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. 26. Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. 27. Ano ang kanyang buhay? 27. Sapagkat darating ang anak ng tao na kasama ang kanyang mga anghel at taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama. Sa panahong iyo'y gagantimpalaan niya ang bawat tao ayon sa ginawa nito. Amen. Wala yung Diyos. Damang tanong doon ay ganito. What can you say about your Christian life? Ano masasabi mo sa iyong Christian life? A fun or a follower? Isang uri ka ba ng costume o uniform? Ano ba yung costume? O ano ba ang uniform? I-define natin. Ang costume is, ano sa palagay kaya ninyo yung costume? Yung costume ay something you put on. Kunyari, sinuot mo yung uniforme ng nurse. Pero ang totoo, costume mo lang yun, pero hindi kayo. Uniforme lang ng nurse yun. Kaya ang tawag doon ay costume dahil maaring nasa isang program kayo. Nagpapanggap ka ng kunyari na police, nagpapanggap ka ng kunyari na nurse, nagpapanggap ka ng kunyari na abogado. So, yun ang costume. Whereas, ano naman yung uniform? Ang uniform, it reminds you that you are, in fact, what you wear. Okay? Having always the same form, manner, or degree. Hindi ito nagbabago. Ibig sabihin, kapag ikaw na may uniforme, pare-pareho ito, at ikaw yun. Halimbawa, nag-uniforme ka ng pulis. Totoong pulis ka. Hindi ito costume, ito yung uniforme mo. So, ang tanong ko roon ay ganito. Ikaw ba ay isang uri ng costume? Costume lamang ng pagiging Kristiyano o uniforme ng pagiging isang Kristiyano? Ngayon, alam na ninyo ang pagkakaiba ng costume at ng uniforme. Susuot ng uniforme ng Christians, pero hindi naman totoo Christians. Only looks good, but not really good. Okay? Kaya natin natin yung karakteristik ng band. Okay, now, siya sa mga aktibidades, lalo na sa panahon ng pananalangin. Andiyan siya. Nananalangin siya. Ang isang uri ng tagahanga ay hindi mapagpatawad. Nagkikimkim ng sama ng loob, ng galit. Hindi katulad ng yung seeker. Ay, salamat, puro kasiyahan. May mga ganyang tao eh. Kaya lang sumama siya dahil maging masaya. Kaya sa katotohanan niya, kapag siya nag-iisa, balukot ang kanyang buhay. May mga ganyan.
Pero tayo mga Kristiyano, ang kasiyahan natin, ang magbasa ng salita ng Panginoon, yung comfort ng Panginoon, at yung paggabay ng Panginoon sa ating buhay, masaya na tayo na tinatawag tayo ng Kristiyano sapagkat meron tayong Panginoon willing to suffer. Yan ang wala sa mga tagahanga, sa mga ordinaryong Kristiyano lamang, sa mga fans. Hindi siya willing na mag-suffer. Hindi katulad ng isang follower o disciples, ay willing siya na maghirap at dumanas na hirap. Kaya nga, ano sabi ng Biblia? Kayo man ay dapat maging handa mag-tiis. Okay? Kayo man ay dapat maging handa mag-tiis. Now, let us find the nature. Tingnan natin kung sino sa palagay ninyo ang mga follower ng ating Panginoon at tingnan natin ang kanilang uri, no? Kung anong klaseng mga Kristiyano. Kaya doon sa ating text, makita natin ang Panginoon, ginather niya ang mga disciples around Him. No? Kasama na rin dito, na crowd. Ang mga tagasunod ng Panginoon at ang mga crowd. Okay? Nakikinig doon. Kaya nga, nagsalita ang Panginoon sa pagkakataon. Kaya makikita natin doon sa Lucas chapter 69. Sa akin, yun ang sinabi ng Panginoon. Now, when it comes to your walk with God, babalik ulit tayo doon sa katanungan niyon. What do you think sa sinabi ng Panginoon? Nakadirekta ba ito sa kanyang mga disipulo, sa kanyang mga tagasunod, o sa mga pangkaraniwang mga crowds lamang na ang hanap ay pagkain? Kasi may mga Kristiyano, may mga talent na mga tagasunod ng Pagkain na pagkain lang naman mga dahil nakita nila yung pagpapagaling, pagpapakain ng Panginoon, kaya sumunod sila. Pero hindi matatawag na sila ay sunod ng talaga ng ating Panginoon. Okay, now, kaya nga nag-preach ang ating Panginoon at dinetermine niya sino sa mga crowd na yon ang tagahanga lamang o magiging tagasunod. Now, tingnan natin. Number 1, the difference between a fan and a follower. Maaaring iisip mo, para sa iyo, maaaring walang pagkakaiba. There's no significant difference between the two. Pero kung makikita mo, ang isang tagahanga ay fickle-minded. Madaling magbago ng isip. Yes ngayon, no tomorrow. Fickle-minded. Okay? Hindi katulad ng talagang tagasunod ng Panginoon, very loyal, matapat sa barangay. Ang tawag doon, matapat sa barangay. Kaya when Jesus, in Luke chapter 14, verse 26 to 27, ang sinabi niya, if anyone comes to me and doesn't hate his brother, mother, father, wife, and children, and his own life, cannot be my disciple. Paligat ito. Pero anong ibig sabihin ng Panginoon? Tandaan ito, hypothetical ang ibig sabihin nito. Hindi ito ang tunay na salita na sinasabi ng Panginoon na mamuli ka sa iyong magulang, sa iyong asawa, sa iyong mga kapatid. No. Hindi ganun. Walang iniutos ng Panginoon sa ganyan sa Biblia. Okay? Jesus is not teaching a new commandment of hating people para mabuhi ka sa tao. Hindi tayo tinuruan ng ganun. He is teaching about the cost of following Him. Kung ano ang kaulugan ng pagsunod sa Kanya. Okay? At makikita niyo yan, kung bubuksan ninyo yung Lucas chapter 14, verse 33, makikita niyo yung clue ng sinabi ng Panginoon doon tungkol sa mga kapatid, sa nanay, sa tatay, at makikita niyo ang kaulugan niya sa verse o sa chapter 14 ng Lucas, verse 33. When He says, kung hindi niya katalikuran ang lahat sa kanyang buhay. Now, anong ibig sabihin ito? It's called the commitment level. Okay? And Jesus tells us 5 basic things. Okay? To be different from just being a crowd. Ano yun? Ano yun? Number 1. 5 basic things. True disciples or followers of Christ will love Christ supremely. Ibig sabihin, na may kataasan. Highest level. Pag sinabing highest level, alam niyo may kaibigan tayo, hindi ko alam kung kilala ninyo si Edison. Taang Onesimo, kasamahan ni Joey. Binidyo ni Joey itong kanyang naging sharing sa devotion nila.
at binidyo ni Joey ipinakita sa akin. Napakaganda ng kanyang topic. Beyond normal. Pinag-usapan namin yun. Sinangguni niya sa akin. At pinaliwanag ko sa kanya kung ano yung normal at beyond normal. Kayo ay mga parang kasasabi natin, beyond normal. Kasi nandiyan kayo, nakikinig kayo. Pero kapag kayo hindi kumilos na kung ano ang sinasabi ng Biblia, you're just a normal, ordinary Christian. Ang sinasabing beyond normal ay gumagawa ka ng mga bagay na hindi mo ginagawa kung ikaw ay hindi pa Christian. Gumagawa ka ng beyond sa iyong pagiging Kristiyano. Kumikilos ka beyond sa iyong pagkatawag sa iyo bilang isang mananampalataya. Napakaganda. Ang minsan i-discuss ko sa inyo kung ano ang ibig pang sabihin ng beyond normal. It means highest level. Nasa level naman kayo na ganito, you have to put up your level bilang Kristiyano. Huwag kayong mananatili sa pagiging isang ordinaryo Kristiyano lang. You have to put yourself up. Kaya sabi ng Biblia, from glory to glory. Kaya nga kapag pinagtatanong sa iyo, gusto ng Christian life mo, ito, katulad ng dami. Ano yung dami? Ganyan? O gano'n? Sige, makikita kagad natin yun. You have to put your Christian life in the highest level. Ibig sabihin ng highest level, meron kang mataas na uri ng commitment sa paglilingkod sa Panginoon. Pangalawa, the true disciples will take up the cross. Now, anong ibig sabihin ng cross na ito? Ang asawa mo ay hindi mo cross. Kasi marami na parang cross pa yung asawa mo, kalbaro talaga sa akin yan. Now, may mga ganyan mga nanay minsan, no? Nagsasalita ng ganyan. Pero yun eh, bunga naman ng kanyang ini siguro galit, pero hindi. Naintindihan natin yan. Pero, ang point dito ay nagkakaroon tayo ng maling pananaw tungkol sa cross. Ang ibig sabihin ng cross dito is not a bad situation in your life. It's not a disease. It's not a burden o kabigatan. The cross is a pathway para sa pagtatama ng iyong maling pamumuhay. Maaaring ito may kailangan sa iyong paghihirap, suffering. Maaaring may kinalaman ito sa iyong kalungkutan, mga disappointments mo sa buhay. No? Not all believers are cross bearers. Tandaan natin ito. Hindi lahat ng mananampalataya ay nagdadala ng kanyang cross. Okay? The true disciples will follow Jesus. And this means to be engaged in the work He did, the walk He did, He speaks He did, live and love like He did. Ganyan ang followers. Kaya makikita natin yan, ang sabi ng Panginoon doon ay from the cross. Tingnan mo. It means he will enter into the race knowing that it will cost him everything he has. Nangangulugan ito na maaaring talikuran mo yung dati mong ugali para lamang sa ating Panginoon. And that it will call the true disciples will fulfill his one purpose in life. Ano yun? To be a different. To be a different. Ano yung pagiging different? To be a salt and light. Diyan, nandiyan ngayon tayo. Yan ang purpose natin. To be a salt and light. Now, think about this. Okay? Remember this. Jesus was never impressed by the size of the crowd who listened. It's a commitment. Hindi lamang siya impressed doon sa mga taong nakikinig, kundi ano doon siya sa commitment. Hindi muro. No? Hindi lamang muro level ang kanyang inisip. Hindi siya na-impress sa laki ng mga crowd. Nakikinig pero wala namang commitment. Okay, think about this. Many big churches today, when they gather together, kapag nagtitipon ng mga maraming... Bakit? Pati yung worship service ay ginawa ng entertainment. Okay? Entertainment only. Katulad ito ng arena sa basketball na maraming mga tagahanga, pero pakinggan mo ang kanilang mga salita. Pakinggan mo ang kanilang mga panunumpat, ang panunungayaw, ang galit, mga masasamang salita, mga paninisip.
Kung mapapansin ninyo, lahat sila meron cross sa dibdib. May kwintas ng cross. But don't really know the meaning of the cross. Just like you. Now, tingnan natin. May picture ba tayo ng payaso? Yan! A time will come when instead of the shepherds feeding the sheep, the church will have clowns entertaining the goats. Gusto niyo ba yan na maging kambing lamang kayo? O maging tupa? Pero dating tayo sa panahon na yan. Kasi ang mga kambing gusto entertainment, ayaw ng commitment. Napapansin niyo ugali ng kambing at ng tupa. Ang kambing kapag kumakain ng susol, ayaw niya ng may kasama. Hindi katulad ng tupa, doon na sama-sama. Communal, kaya matawag din communal animal kasi nandudugo sila sa isa. Pangalawa, yung kambing, nanununwag. Ikaw ba nanununwag? Kaya darating ang panahon, yung mga nakikinig ay hindi na makikinig ng salita ng Panginoon. It's more fun and entertainment na lamang ang worship service. We are glad, we are blessed sapagkat meron tayong church na nagdi-deliver ng Word of God, na nagpapaliwanag sa inyo, na nagsasabi sa inyo kung ano ang organ ng salita ng Panginoon. Pero sa ibang church na malalaki, hindi nyo alam kung ano yung pinagkakanta nila. Hindi nyo alam kung ano ang bihan ng pinakanta nila. Kapagkat ang diablo naka-infiltrate sa kanila. Gumagalaw sa kanila, kumikilos sa kanila, nagpapalakpakan sa kanila. Kaya nga dito sa ating church na ito, alam mo kung sino diablo? Tingnan mo ang kaliwa mo. Tingnan mo ang kanan mo. Kapag yan nakasimangot, okay? Okay. Okay, now. Pangalawa. Ano ang requirements? The requirements. Now, the requirements. The verse 24 ng Mateo. Matthew chapter 16, verse 24 to 26. Verse 24. Meron tatlong requirements para maging tagasunod, tunay na tagasunod ng ating Panginoon. Itong requirement ito ay sinabi ng Panginoon sa very simple and straightforward na salita niya. Ano yun? Number 1, you must deny yourself. Alam niyo po ba yung salitang you must deny yourself? The idea is that after you've done, pagkatapos mong gawin ang para sa iyong sarili, pagkatapos mong gawin ang para sa sarili mong kaparaanan, pagkatapos mong gawin ang mga bagay na nakapagpapasaya sa iyong isipan, your ambition, and all your desires, ay ipapailalim mo ngayon yan sa kapamalaan ng ating Panginoon Yesu Cristo. What matters is not yourself anymore. It's the one whom you follow. Nandoon na ang ating Panginoon. Just like when Jesus prayed, ano yung panalangin ng Panginoon? It's not my will, but thy will be done. Yan ang wika ng ating Panginoon. To deny yourself is to look to the interests of others rather than your own personal interests, na katulad ng ginawa ng Samaritano. Now look at this. Yung Samaritano na tumulong doon sa sugatan, bakit siya tinawag na Samaritano? Hindi lamang dahil sa kanyang ethnic groups. Kaya nga kapag meron isang tao na tumulong at sinabi ang kanyang pangalan, ay sinasabi niya ay ano siya? Samaritan. Bakit? Bakit Samaritan? Ano ba pagkakaiba ng Samaritan? Ano niyo yung Samaritan? Nung siya'y tumulong, may nakita ba kayo sa Biblia na sinabi niya, ako po si Alfredo Guzman, ang pangalan ko po, tumulong ako dyan. Ako ang nagamot dyan. Kaya nga kapag kayo tutulong at tinatanong ang inyong pangalan, sabihin ninyo ano ang pangalan ng Samaritano. Pag hindi nila naisagot, huwag na kayong sumagot.
Let the Lord alone knows your heart. Huwag niyo sasabihin ang iyong pangalan. Kaya na kapag may tutulong kayo, may halimbawa may solicitation, huwag niyo na isusulat ang pangalan niyo. Anonymous na lang. Ilagay niyo, anonymous. Unknown. Wala, tapos na. Pinakamahalaga yun. Yun ang gamitin ninyo. Okay? Now, to deny yourself is to have as your ambition, anumang ambisyon meron ka, pangarap na meron ka, dapat ito'y naka-align. Ito'y katanggap-tanggap sa kalooban ng ating Panginoon. Ourselves, hindi dapat ito maging ugali natin mga Kristiyano na mataas ang ating tingin sa ating sarili. Makain ka pa rin ng tuyo. Lahat tayo, kumakain ng tuyo. Paborito natin yan. Okay? And the kingdom of God is no place for proud and arrogant and self-seeking, boasting Christians. Masama yan. Huwag tayong magyayabang. Okay? Kaya nga kapag ikaw pumasok sa PMA o sa military training, hindi na masusunod ang anumang gusto mo. Gusto mong matulog? Hindi pwede. Gusto mong magising ng ganong oras? Hindi pwede. Gusto mong kumain ng ganitong oras? Hindi pwede yun. Lahat sila ay masusunod. Hindi na masusunod ang gusto mo. Yan ang kahulugan. To deny yourself. Okay? To deny yourself, hindi na masusunod ang anumang naisin mo. Okay? You submit your life to the Lordship, to the leadership of Jesus Christ. And I have my questions now. Natuto na ba tayo magpasubmit? Sinabit na ba natin ang ating buhay sa ating Panginoon sa Kristo? Bigyan natin ng rate. So the rate of 10, nasaan tayo doon? Nasaan yung ating pagsunod sa Panginoon? How do you rate your Christian life? Napalagay, be honest. Hindi mo kailangan malaman. Just think. Sa iyong isipan, sa iyong puso, ilagay mo ito sa iyong puso. Anong rate ang ilalagay mo? Huwag kang maging mayawa. Pastor, masanayin lang ako. Lagay mo yan sa iyong puso. Anong rate ang iyong Christian life? What is your relationship to Jesus? Seasonal or for all season? Kasi may mga ganyang Kristiyano, seasonal lamang, kung uso. Dahil may dilubyo ang kanyang buhay, Kristiyano ako. Pero kapag mapanapan niya, hayaan niya ang kanyang buhay, wala na ang Kristiyano. Tandaan natin ito. The best lesson in life when we experience hardship in life. Kapag meron tayong challenge sa buhay, nandiyan dyan ang pinakamagandang lesson sa buhay. So don't be afraid. Huwag kayong matakot kung meron kayong difficulties, meron storm sa buhay mo, sapagkat it's a lesson. It's a lesson to bring at magiging kaganapan ito sapagkat we pray for wisdom and then that's it. Tingnan natin kung ma-overcome mo ang challenge nito. See? Ganun lamang yan. Kaya nga, are you seasonal or for all season? You must take up your cross. The Bible shows that the cross in an instrument. Nalaman natin ito, instrumento ito ng mga kaparusahan, ng pagpatay. But when Jesus used the picture of taking up the cross, maaari pumapasok sa iyong isipan ang ibang uri. Pero this includes suffering and pain, difficulty and hardship in life, ridicule and destructive comments, mga verbal abuse, and that's the meaning of the cross. Maaari na nakatanggap tayo ng mga verbal abuse, destructive comment, mga negative comment. Just leave it like that. And the picture of Christian life is a picture of difficulties. And Jesus said, alam mo sinabi ng Panginoon, you will be hated by all on account of my name. Marahil hanggang sa oras na ito, pinuputya ka pa rin ng iyong pag-ibay. But take heart, maging ang ating Panginoong Jesucristo ay pinutya rin.
kung ano yung mga masasamang bagay na ginawa sa iyo ng iyong kapwa, ginawa nila yun sa ating Panginoon. Kaya nga, diyan nalalaman ngayon ang iyong pagiging Kristiyano. If you wish to follow Jesus Christ, we must deny ourselves, taking up the cross, and we must follow Jesus. To come after Jesus means a path of obedience, daan ng pagsunod. If Jesus Christ is your Lord, you must follow Him. We'll do, gawin natin kung ano ang kanyang sinabi. We'll follow Jesus, ano man ang kanyang sinabi. Kasi meron isang babae na very conscious sa kanyang kalusugan. Talagang vegetarian siya, hindi siya kumakain ng kung ano-ano. Minsan nasa isang party siya. Nasa isang party, dumaan siya sa party. Alam mo kanyang pagiging vegetarian? Nawala. Ano mo sinabi niya? Minsan lang kung hindi ko kakain ko ng lechon. May mga ganyan. Kapag sinabi mo, hindi na ako kakain ng ganito, sabi ka mo, hindi ka na kakain ng ganyan. Ako, alam ninyo, ating health style. Hindi ako talaga kumakain. And that was 30 years ago. Until now, hindi ako kumakain ng ganito. At sa loob ng 30 years na yan, nung ako'y nasa simulaman ako nagkasakit ng lamig, nanatigan ko ako sa Cebu. Kaya nagkasakit ako ng isang araw. Saka dapat ako uminom ng gamot para sa etamo. Kaya naging chismis ako doon sa Onesimo sa office. Ay, pinaganda ni Brother Joey. Kaya, look, kung ayaw mo yung ganito, then do it. Pakita mo. Pero hindi ko sasabihin, minsan lamang ito. Kaya nga ang tanong, gano'ng kadalas ang minsan? Di ba? Think, you cannot become a true follower of Jesus under false pretension. Pag kukumari, hindi ka pwede na maging tagasunod. You cannot become a true follower kapag ikaw ay naghahanap lamang ng comfort seekers. Kaya nga, napansin ninyo, walang air condition ng church na ito. Kasi kapag meron air condition ng church na ito, maraming tulong sa kurado. Maraming matutulong. Pero ang ganda lang ng air condition na ito. Palagay kayo dito. Basta Mike, pwede ba natin palagyan ng air condition dito? Maraming matutulong. Kaya nga, dyan tayo sinusubok. Nasubok na yung ating pagdalo sa pagtitipon, hindi dahil sa malaki o maliit. Nasubok na, I'm sure. At kilala ko ang mga talagang sinubok na. Okay? Being just a fan, it requires you nothing. But being a follower, it requires your conviction. Okay? Now, back tayo sa ng Lucas. Doon sa kung sino ang nais maging tagasunod ng Panginoon. Either they ask to follow Him or invite Him. And they seem to agree, no? Doon sa kung mayroong kondisyon. Now, tingnan natin. Susunod daw siya kung mayroong. Nagbigay siya ng mga kondisyon. Priority. Papaliwanag natin ito. Ano ba ang priority? Something that is important to us. Ano ba yung mahalaga sa iyo? Something that we care about. Ano ba yung ating binibigyan ng pagpapahalaga? And that is priority. Yung binigyan mo ng pagpapahalaga, yung bagay na mahalaga, nandun ka, at yun ang prioridad. Something that is really important to you na pagkakakitaan ng iyong action. Halimbawa, if the Bible tells us that our faith is truly important to us, we will demonstrate it in our work and action. Papakita natin ito sa ating pagkilos, sa ating ginagawa. Otherwise, yung ating pananampalataya, katulad ang sinabi sa James, kung walang gawa, ay patay ang pananampalataya. Kaya nga, tingnan ninyo ang kanilang response sa verse 59 to 60. Tingnan ninyo. Anong sabi ng verse number 2? Nais niya na parang linlangin ang ating Panginoon. Kaya nga sinabi ng Panginoon, sumunod ka sa akin. Anong sabi ng lalaki? Susunod ko ako sa inyo, pero magpapaalam muna ako sa aking tatay. Sabi niya gano'n. I will. Pero hindi pa ngayon. Parang katulad dito yun.
Susunod po ako pero hindi pa ngayon. Dahil marami pa akong bagay na ginagawa. Ito yung mga pangkaraniwang mga salita. Sa kanya ako magbabasa, sa kanya ako aaten kapag wala na akong ginagawa. Narinig yung may ganitong salita. Yung sa kanya ako aaten, sa kanya ako pupunta sa church mo kasi may ginagawa pa ako. No? Ganon. Balas ganon ang sinabi ng lalaki dito sa chapter na ating binabasa, chapter 9. Okay? Now, what do you think the punch number 2? Tinatrato niya yung relasyon niya sa Panginoon ay nakabase po saan? Bakit na sinabi yun? Saan nakabase yung kanyang relasyon sa Panginoon? Sa madaling salita, nakabase yung kanyang relasyon sa Panginoon sa kanyang mood, sa kanyang feeling, sa kanyang season. Maaaring hindi niya daw season pa. Maaaring hindi maganda ang kanyang pakiramdam. Maaaring wala daw siya sa mood, kaya hindi muna siya magka-church. At ito'y pangkaraniwang nangyayari sa ating church. Kapag wala ka sa mood, pag may nakaaway ka, dapat mag church. Pag masama ang mood mo, masama din ang iyong pag-ginagawa. Kaya hindi ka na rin naatin sa church. Dahil katiwiran mo, baka aking masamang mood sa church. Sina, nadadamay pati ang iyong pananampahan. The same with us. We treat our relationship with Jesus like para tayo ang nasusunod. We are in command sa ating sarili. Maraming teka muna. Depende. Aatin lamang ako pero hindi pa ngayon. Aatin ako pero ano bang nakukuha ko? Teka muna. May ginagawa pa ako. Depende. Pag nasamod na ako. Yan ang mga pangkaraniwang mga salita. And if you will check closely with the punch number 2, ang totoo niya yung kanyang tatay ay hindi naman patay. Okay? O maaaring hindi pa walang sakit. It means susunod lamang daw siya kung ang tatay niya ay patay na. Yun ang ibig sabihin nun. Susunod lamang siya, maglilingkod lamang siya, aatin siya na sa church kung patay na daw ang tatay niya. And yun ang tawag doon ay, it's a plain excuses. Okay? Yung plain excuses ay halos ng kapareho ng salita, huwag muna, saka na muna. Maaaring ganito ang iyong salita, saka na muna, huwag na muna. Excuses, tandaan nyo. Kapag tayo gumamit ng mga dahilan, mga alibay, na walang matibay na batayan, palatandaan ito na may problema ang iyong pananampalataya. Kasi gumamit ka ng excuses eh. Paano sabihin mo, Pastor, hindi ko na makakatay ng church, wala ako sa mood. Then okay, fine. Pero kung sasabihin mo, ay Pastor, hindi mo na makakatay ng church kasi may mga ganito, kasi may and that excuses. Okay? Huwag kayong gagamit ng mga excuses o mga dahilan, mga bagay na kakakitaan ng kahinaan ng iyong pananampalataya. Kaya nga yung excuses ng lalaking ito ay hindi ito sapat sa ating Panginoon. Maaaring yung kanyang excuses ay maaaring legit. Pero alam mo sinabi ng Panginoon sa kanya, the time is now. Susunod ka o hindi? The time is now. Why now? Bakit ngayon? Ano sa palagay kayo ninyo? Isipin natin ito. Based on human behavior. Alam niyo po, sa Germany, nagtapos po ako ng pag-aaral doon na human behavior, major in theology. Ito po yung aming kurso talaga sa Germany. Human behavior, major in theology. Sa human behavior, ito po yun. Kapag ang isang bagay, okay? Kapag ang isang bagay na pinagliban mo, the less likely, hindi mo na ito gagawin. Halimbawa, hindi mo na ako maliligo ngayon, bukas na. Kadalasan, hindi ka na makakaligo. Hindi ka na naligo ngayon, hindi ka na maligo bukas, hindi ka na maliligo. Kasi katarilan mo, madaling tinatamad ako. Kaya amoy mo, amoy karapata. Naamoy niyo na bang karapata? Okay? If that moment is missed, kapag ang isang bagay ay nakaligtaan mo, most likely, hindi mo na ito magagawa. Kaya nga meron tayong salita mga Pilipino eh. Bukas makalipas, linggo. Yan ang salita natin.
Hanggang sa ngayon, hindi ko alam sa inyo mga kabataan, narinig din naman itong salita ito, bukas makalipas, linggo makalipas. Ito yung mga salita na sa kana. Sa Kastila, manyana habit ito. Okay? Sa kana. Okay? At alam niyo, sabi ng psychologist, it tells us that kapag meron tayong fine feelings at hindi tayo kumilos, okay? Less likely, hindi na natin ito magagawa. Halimbawa, naisip mo, bigyan ng bulaklak si Pastor Lee kahit kaarawan niya. Pero hindi mo ginawa. Less likely, hindi mo na magagawa. Pinabati ko pala yung may mga kaarawan at talagang may God bless you sa may mga kaarawan na nagdiwag ng kaarawan. Kilala ninyo, alam ninyo kung sino may birthday dito. Okay? Kaya nga pinabati ko kayo dahil ayoko na lumipas ang linggo ito na hindi ko kayo nababati ng kapagpalang araw ng inyong kaarawan. Maraming salamat po. Okay, now, balik tayo to. Ang sabi ng psychologist, kapag tayo nakadama ng maayos na pagramdam at hindi natin ginawa na katulad na naisip mo na bigyan ng bulaklak si pastor o batiin yung mga teachers, pero nakalitaan mo mag-send ng encouragement words sa mga kaibigan mo at ito'y nakalitaan mo, nabaliwala mo, at ginamit mo yung tinatawag na sa kanilang attitude. Sa kanilang ako, babati. Until tomorrow, it will all likely, hindi mo na ito masasabi. Nakakalitan mo na ito. Nangyayari ba ito sa inyo? Nangyayari ito. Halimbawa, nakatanggap kayo ng biyaya, ibibigay ko ito sa church at hands mo ito. Ibibigay ko, itinabi mo pa. Makalipas sa isang araw, hindi mo pa dinala. Nakita mo ngayon may pera pa doon. Paano sa ginamit ko? So, less likely, hindi mo na maibibigay yun. English na tayo, operate ka na lang. So, ganun ang nangyayari sa atin. Okay? So, kaya nga, sabi ng Panginoon sa atin, kapag tayo nakadama, okay? Na parang ini-stir yung ating puso, ay kumilos agad tayo. May mga bagay sa inyong buhay na maaaring sa inyong pagtulong, sa inyong pag-isip, may bagay kayo na isip tungkol sa Diyos. At sinabi sa iyong isipan na basahin mo ito at hindi mo binasa yung nasa isip mo yun. Hindi mo na makabasa ito sa akin. Kasi hindi mo na binasa. Kaya, mahalaga, kapag meron tayo ng isip na verse, at may nagtatakan. Pastor, nagtataka ko nila sa sarili ko minsan. Nung ako'y nasa Cebu, nanaginip ako ng number. 4 lang na number. Ang pumasok sa isipan ko, kung tatayan ito sa loto, kulang pa ito ng 2. Hindi naman ako tumakot. Kasi, hindi maganda. Hindi maganda pa. Minsan nga di ba, na may mga Christian na akala niya pera na inulog niya na ibigay niya doon sa open doon sa kanyang pagmamadali. Siguro under pressure. Nagulat ngayon yung asset sapagkat yung binibilang na yung pera, ikit ng loto yung nabila. Pag ginawa pa ng mabait ang Christian, tinanong ngayon yung asset, may nakita na bang David? Ano yun? Akin na, balik mo na. Baka tumama. Ay, ako. Okay. Now, questions. Nainig na ba kayo? Okay. Pwede niyo bang i-define ang inyong relasyon sa Panginoon? Siya ba ay, is He one of the many? Or Jesus is your only one? Si Jesus ba ay isa sa inyong maraming pinagigiliwan o
He is your Panginoon. Now, tanungin natin ang ating sarili. And this moro, or pants, now yung mga muro kasi ay they want to make Jesus one of the many. Isa sa marami. Kaya nga, ang sabi ng Biblia, mahalin mo ang Diyos mo ng buong puso, ng buong lakas, at ng buong kapangyarihan. And that is the kind of declaration na nais marinig ng Panginoon sa atin. No? Kaya nga, kapag ang Israel na nanalangin, ano yung napakinggan yung ibang manalangin ng Israel? Sa wikang Hebreo, Shama, Adonai, Elohim. No. Dinideklara nila na ang Diyos ay Panginoon. Shama, Israel, Adonai, Elohim. Elohim is Panginoon. Shama, hear, O Israel. Yun na ang babasa mo sa Bapos chapter 4. Hear, O Israel. Shama, Israel, Adonai, Elohim. So, makikita natin doon, love the Lord, your God with all of your heart, with all your soul, and with all your mind. At yun ang nais na marinig ng Panginoon sa atin, na siya ang ating prioridad. Now, ang tanong, who is your priority right now? Sa iyong trabaho, sa iyong pamilya. I just want to ask you personally, if you die today, kung tayo mamamatay, kung ikaw mamamatay, pero ito ay very personal. Kung ikaw ba mamamatay ka ba isang tagahanga o isang tagasunod? Now, check mo ito. O gusto mong mamatay na isa lamang pangkaraniwang Kristiyano o isa committed na Kristiyano? Isipin natin ito sa ating buwan. Dahil pagtatapos, makita natin, matapos natin marinig ang mensahe ng Diyos sa atin para sa araw nito, and I would like to say, it is about time to check our relationship with God. Kung ito ba ay malamig o mainit, kung ito ba ay for all season o season lamang. God wants our allegiance and relationship with Him na nasa top shape. Otherwise, ay makakaranas tayo ng panlalamig na magiging dahil ito upang ang ating spiritual life ay bumaba ng pababa. Okay? Salvation costs nothing. But being a disciple, being the followers of God, it costs everything. As we close this message, let me remind everyone here, wala rin paalala sa inyo, when your life, bilang mga Kristiyano, ano kaya masasabi sa inyong buhay? A fan or a follower? Ano kaya kwento ang makikita nila sa iyong buhay? Impressive o destructive? Encouraging o discouraging? Ang kasagutan nito ay nakadepende sa inyong performance, sa inyong relasyon sa Panginoon. I will not going to dictate you kung ano ang organ ng inyong relasyon, ng level ninyo, and you can do it. Kaya kung tayo mamatay ngayon, kung ako personally tatanungin ninyo, ayaw kong mamatay bilang isang tagahanga lamang. I will die na maging isang mabuting tagasunod ng ating Panginoon Yesu Cristo. To live and to die with Him. Amen? Amen! Tayo na ito. Tayo po. Lord, it was so impressive na makita ang tunay mong layunin sa amin na you just want to call us ordinarily, parang ordinaryong pagtawad, para sa maging isang ordinaryong tagapakinig lang. We just like to be the follower of your word, ng iyong salita, ng iyong pagiging Panginoon sa aming buhay. And we thank you, Lord, sa pagkakataon na naipahayag ito, na-define sa aming sarili ang aming Christian life. Upang sa ganoon, haharap kami sa iyo at tatanungin kami kung ano ang aming status ng aming Christian life. Are you a fan or a follower? At nais natin sabihin, we are the followers of Jesus Christ. Ups and down ng aming buhay, sa hirap o sa mabuhay, sa mabuti, ay kami ay kasama ng Panginoon na maglilingkod sa Kanya. Lord, I praise you sapagkat ang layunin niyo po ito ay upang mapatatag, upang ang aming mga nananampalataya
mananampalatayang narito sa loob ng chamber o ng church na ito, ang kanilang pananampalataya ay maging impressive upang sa ganoon nakakataan sila ng tinatawag na positive comment ng mga tao na nakapaligid sa amin upang sa ganoon, Panginoon, na ikaw ang makakapila. Lord, sinisigaw namin sa aming puso na ikaw ang Panginoon sa aming buhay. And we deny ourselves, we are narito, Panginoon, na you are our priority sa aming buhay. Tatayo kami, lalabas kami, aawit kami, sasamba kami. Ano man ang kalagayan at status ng aming buhay sapagkat ito ang nais mo, na ikaw ay sabayin ng buong puso, ng buong lakas, ng buong isip, at ng buong pag-ibig para sa inyong kalwalatian. In Christ's name. Amen! Praise God sa buhay ni Pastor Nino Pagdo. Palapakan naman po natin yung Lord sa panunod mensahe na ipinagdalaw niya sa atin. Ang buti ni Lord, no, kasi nire-refresh niya tayo. Patuloy niya tayong pinapaalalahanan sa pamamagitan ng mensahe kung ano nga ba tayo. Sa mensahe na to, nasisiyasan natin yung sarili natin. Ano nga ba tayo? Fan? Fan lang ba tayo ng Lord? O follower tayo ng Lord? So tayo lang po yung makakasagot ko. At dahil dyan, ako na po tayo sa ating mga announcement. At usual, every Friday, meron tayong prayer meeting. Ginaganap po dito mismo sa church. 6 p.m. po yan. Everyone is invited. Pwede rin po kayo magsama ng mga friends, families, or kung sino man nadaanan nyo lang, gusto nyo invite. Welcome po ang lahat. Saturday, meron po tayong cleaning time. May scheduling po yan. Pero sa mga gustong tumulong o mag-commit ng time nila para sa paglilinis ng church natin, everyone is welcome and invited din po. Ganun din sa mga pau-practice natin, every Saturday din po yan. Depende sa time ng song leader natin. And of course, sa lahat ng mga gustong magbigay ng talento nila sa pamamagitan ng pag-awit, pagsayaw, ano pa man, basta mapapurihan mo ang Panginoon, gusto nyo humingi ng tulong or ng assist sa ating music team, nandyan po si Direk Rory at si Direk Leonardo. Lapit lang po kayo sa kanila, approach nyo lang po sila. And of course, Sunday service natin, 8:30 a.m. Everyone also is invited at mag-invite pa po kayo ng mas marami pa dahil ang laki po ng church natin. Gamitin natin bawat sulong. Amen? Amen. Any additional announcement? Ayan. So, magkakaroon po tayo sa darating na October 29, last Sunday po yun ng October, meron po tayong gaganapin na 30th anniversary ng church ng Payata Sovereign Grace Christian Church. Everyone is invited. Meron po tayong t-shirt na nagkakahalaga ng 250,000. Charot na. 250 lang yun. Kaya-kaya nyo yun. Kaya nyo pagpag-ipunan yan. And sa mga gusto po mag-avail ng t-shirt, approach nyo lang si JM, yung naka-brown sa likod, naka-bonnet, mahaba yung buhok. Ayan. Approach nyo lang po siya, sa kanya na din po kayo magbabayad. Any additional po? And sa anniversary po natin, sa lahat ng mga gustong mag-special number, yan, lahat po ay welcome. Approach nyo lang po ang ating MC or presider that day, si Pastor Mike Ramos. Sa lahat ng mga gustong mag-special number. Any additional po? Yes po, Ma'am Yoli. Happy Pastors Month! Ayan. Palampakan po natin ang ating mga pastor sa patuloy na magpapagamit sa ating Panginoong Jesus at patuloy na nagbibigay ng serbisyo sa mga tao niya or sa mga disciple niya at tayo po yun. Maraming salamat sa ating mga kapastoran, mga mahal naming pastor, Pastor Lino
Panginoon, na bigyan ng karunungan, kalakasan, Panginoon, at katatagan ng loob. Salamat po, Panginoon, sa mga buhay ng mga pastor na ito. Inyo po sila, Panginoon, patuloy na punuan ng kanilang mga pangailangan. Pagpalain niyo po ang kanilang mga mahal sa buhay, Panginoon. Patuloy niyo silang gamitin, Panginoon, effectively, Panginoon, sa mga lugar na kung saan mo sila dadalhin, Panginoon. At kung saan mo sila, Panginoon, ginagamit na ministeryo mo, Panginoon. O Lord, pagpalain niyo po si Pastor Lino, pagpalain niyo po si Pastor Milo, si Pastor Mai, ang aming kapatid, si Brother Edward, Panginoon. Inyo po sila, Panginoon, na patuloy na bigyan, Panginoon, ng sigla, ng kagalakan sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Dalangin ko, Diyos, na patuloy mo silang basbasan, Panginoon, at patuloy mo, Panginoon, na pagtagumpayin ang kanilang mga pangarap sa buhay, na kahit na sila nagkakaedad na, Panginoon, masumpungan na sila, Panginoon, ay tumandang may nagkatandaan, Panginoon. At ang mga salita mo, Ama, na kanilang ipinahahayag, itinuturo, bigyan mo, Panginoon, ang kapangyarihan upang makapagbago ng buhay, Panginoon. At Lord, ikaw patuloy na maitaas sa kanilang buhay, Panginoon. Magliwanag na sa kanilang buhay kahit saan mo man sila dalhin, Panginoon. Maraming pong salamat sa mga pastor na ito. At kami, Panginoon, patuloy na kami na natuturuan, patuloy, Panginoon, magpahalaga, Panginoon, ng mga salita mo na ibinabahagi nila sa amin. Hindi lang namin ito papakinggan, kundi ito, Panginoon, ay aming gagawin, Panginoon. At tulungan niyo kami na hindi Kristiyanong tagahanga lamang, Panginoon. Hindi lang nag-e-entertain, Panginoon, kundi Kristiyanong talagang totoong sumusunod sa iyo, Panginoon. Mga Kristiyano na talagang ang hinahanap ay hindi yung hindi lang entertainment, kundi commitment, Panginoon. Kaya tulungan niyo po kami, Ama. Tulungan niyo ang lahat ng mga kamanggagawa namin. Pagpalain niyo po sila, Panginoon. Dalangin po namin, Ama, na hindi lang sa ganitong araw o buwan na i-recognize sila na pasalamatan, Panginoon, kundi sa lahat ng araw. Dahil, Lord God, mahal mo po sila at mahal namin sila. Tulungan niyo po, Panginoon, ang mga anak mong ito, Panginoon, ay patuloy na mai-extend sa kanila yung paggalang, yung pagmamahal na nagmumula sa iyo, yung paggalang, Panginoon, na nagmumula sa iyo, at ng pagtitiwala, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Ama, na pahalagahan ang aming mga pastor dahil sila ay binigay mo sa amin para kami ay mabusog ng iyong salita at para Panginoon, ay patuloy na maturuan, Panginoon, ng pagsunod sa iyo. Marami pong salamat, Ama. I-bless niyo po ang mga anak mong ito. At sa oras na ito, amin pong idinideklara ang patuloy na tagumpay na ipagkakaloob mo po sa kanila, Panginoon. Physically, spiritually, Panginoon, at financially. Lahat, Panginoon, ay ibuhos niyo po sa kanila ang kasaganaan, ang katagumpayan sa kanilang buhay. Mula sa kanilang sarili hanggang sa kanilang mga pamilya at sa mga iglesia ang pinagkatiwala mo po sa kanila. Maraming pong salamat. At ang lahat ng ito, Panginoon, pinabalik namin sa iyo ang kaluwalhatian at karangalan, Panginoon, sa buhay ng mga anak mong ito. Sa pangalan lamang ng aming Panginoong Jesus at tagapagligtas ng aming buhay sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Praise God sa mga taong totoong dininay yung mga
sarili nila dahil sumunod sila sa Panginoong Jesus. Any announcement po? Meron po tayong legions sa lahat po ng mga kananayan. Meron po kayong legions later, 2 p.m. Sa bahay po nila Ma'am Violi, yung venue niyo po. At may lahat po ng mga nanay at sa mga kabataan dito, yung mga nanay niyo po or mga ate niyo, tita, kapitbahay niyo, basta babae, invited po yan sa PFCC Women's Fellowship po yan. Ngayong Saturday na po yan. 9 a.m. Tama po ba? 9 a.m. 8 a.m. po. Ayan. So, lahat po ng mga kababaihan, invite po natin para ma-experience po nila makipag-fellowship sa bawat isa sa pagpagitan ng ating Diyos na buhay. Ngayon po, dako naman po tayo sa ating special number. Meron po ba nakapaghanda? Legion. Ang mga legions! Palakpakan natin ang Diyos na buhay sa buhay ng ating mga legions. Ay, yung leader lang po pala ng legions. At habang umaawit po, pwede na po tayo magkaloob ng ating mga tithes and offerings. Magandang tanghali po. Dahil po, hindi kami maghanap po sa tinano natin sa mag-practice. Kaya, ang nangyari po, magsusunod na po so, purihin po ang Panginoon sa umaga ito. Kami po itong mawitin sa lahat ng mga mananampalataya. Maestra. Oh Lord, my God, when I also wonder, consider all the words that I just I heard a rolling thunder.
my Savior, good day. I'll lay it out. I'll lay it out. In this night, my Savior, today. Not on the cross, I heard God pray. Amen, God, take away my sin. Jesus Christ, my Savior, I'll live, I'll live. My soul, my Savior, then I shall run and I'm praise you, and then proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior, my Savior, how great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior, how great thou art, how Amen! Nandiyan ko po ang lahat na tumayo at sama-sama po natin ipanalangin. Salamat. Ganda ng hawik ng ito. Layers mo natin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, tunay nga Lord na sa iyo nagmula ang lahat ng mga biyaya na natatanggap namin Lord sa araw-araw, Panginoon. Kaya naman Lord, sa araw na to, ibinabalik namin ang nararapat na sa iyo, Panginoon. And we pray Lord na i-bless mo ang bawat kaloob na ito, Panginoon, upang patuloy Lord na magamit sa lahat ng iyong mga gawain. Bless, Panginoon, ang mga tao, Lord, na patuloy na nagkakaloob ng kanilang mga tithes and offering, Panginoon. And Lord, we pray also sa mga nagtatrabaho, lahat, Lord, ng mga source of income, Panginoon, ng bawat isa, Lord. We pray, Panginoon, ikaw ang patuloy, Lord, na magpalago nito, Panginoon, at magpalaki, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Itinataas namin ang mga biyayang ito sa tanging pangalan mo lamang, Panginoong Jesus. Amen. Iyan ko po si Pastor Lino para sa... response song pala. Manatili po tayo nakatayo para sa aking response.
Espiritu Santo ngayon at magpakailanman. Muli sa mapagpalang linggo sa bawat isa,